po ng pagliga, meron na pong dalawa. Ngayon, patuloy-patuloy pa po tayo. Dumaloy po ngayon, natawag po natin yung serpent seed eh. Siyempre, nagkaroon na ng kasalanan ng tao. Lahat po ng tao ngayon, isinilang po tayo sa labas na ng halamanan ng Eden. O hindi na sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sila pinalayas ng Diyos sa halamanan ng Eden, tayo ngayon bunga na ng pagkakasalaan. Sabi po sa Bible, sapagkat si Eva ang naging ina ng buong katauhan. Kaya tayo po lahat ngayon, meron po tayong tinatawag na kumbaga dumatali po sa atin yung pagiging kasalanan. Ganun po nangyari sa atin. So, hindi naman po pumapayag ang Diyos sa ganung sitwasyon. So, kaya po ang ginawa niya, sa panahon na naman po na nakita niya po ng Diyos na masyadong masama na ang tao, ang ginawa naman po siya, tumawag na naman po siya ng isang pastor. Yung mamahala o mangangaral sa atin, sa katwiran, at nanawagan siya sa mga tao, ito sa katauhan po na ating nunong Noe. Di ba nakita ng Diyos na ang mga tao talaga sobrang masasama na, kaya para maligtas ang tao, nagpabaha siya. Ginunaw yung mundo sa pamamagitan ng baha. So therefore, nagkaanak ni si Noe, tumakbo ang malaking generation. Ang problema po sa mula po sa kay Noe na 8 matuwid, 8 kaluluwa na supungan ng Diyos na matuwid na siya po sanang inaasahan ng Diyos na siya po magpapatuloy sa kanyang layunin na ang tao ay maging holy, maging banal at maging karapat-dapat sa kanya. Subalit dumating po ang punto sa pamamagitan po na naman po ng isang tao na galing din po ito kay Noe, kung pinakikilala niyo po si Nimrod. Si Nimrod po, galing po siya, apo to ni Noe. Ito, nagkaroon na naman siya ng pagnanasa o desire o hangarin na hanggang sa nahulog siya sa pagsuhay. Sapagkat sabi, kung maalala po natin na sabi ng Diyos, sabi ng utos, kalatan ng lupa. Sinabi niya, kauna-unaan pa yun sa mag-asawa kay Adam. Pamahalaan niyo lahat ng aking nilikha at kayo, mangalat kayo. Pinangangat. Subalit ito po nung si Nimrod, ito isang napakakilalang tao, naghari ito sa panahon niya, pinakamalakas na tao, pinakamakapangyarihan tao, namumuno siya sa bansa nila. Kaso ito po ang naging panukala po ito, labag na naman sa kalooban ng Diyos. Ito po ay mababasa po natin sa Genesis chapter 11 verse 4. Puntahan po natin. Sabi niya po rito, at nagsipagsabi, halika, iyo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang muog na ang taluktok na yun ay aabot hanggang sa langit at magtaglay tayo ng isang ngalan, baka tayo mangangat sa lupa, sa ibabaw ng buong lupa. Ito, kung anong layunin ng Diyos na kalatan lupa, ito naman ang gusto naman ito, huwag kalatan ng lupa. Ayaw niya mangalat, kaya nga po nagtatayo sila ng muog o isang tore, tinatawag po natin tore of Babel, para hindi daw sila mangalat. Labag na naman ito sa kalooban ng Diyos. Sapagkat napakalaki po ng area, napakalaki po ng mundo na nilikha ng Diyos para panahanan ng tao. Pero ito po ang layunin nito, huwag silang magkahiwa-walay. Kaya ang ginawa po ng Diyos doon ay giniba yun. Bumaba ang anghel ng Panginoon at giniba yun para sila magkahiwa-hiwalay ng wika, para hindi sila magkaintindihan. Mula noon yun, kawatak-watak na sila. So therefore, yun po, ganun na nangyari. Ang paglabag po ng tao, patuloy pa rin. Kasi po, meron po talagang diablo na tinatawag ko. Kaya ngayon po, sa ating panahon po, ito, magtataka po tayo dito, sa ating panahon po, meron dito, binabanggit dito sa, kung naaalala niyo po yung Matthew chapter 7, 21, dire-diretso po natin hanggang 22. Sabi sa 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Hindi po ba? Pero parang nakikita niyo po rito, parang, bakit ganun? Hindi ba? Ang sabi sa Biblia, turo po sa atin, pag tumawag tayo sa pangalan ng Panginoon, ano man ang ating hilingin sa pangalan ng Panginoon, ipagkakaloob sa atin. Pero bakit may mga pagkakataon pala na tumatawag ka naman sa Panginoon, pero hindi ka niya diringgin? Ito pa sa 22, diretso natin. Marami nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan may nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Diba? Ito, gumawa pa ito ng mga miracle and wonders po ito. Ito po ay na-empower sa paggamit po ng pangalan ng Panginoon
ay talaga nakakagawa po sila ng dakilang himala. Subalit, bakit ba ganoon? Ganoon. Ito ang sagot. Baka hindi nyo naiintindihan ang sagot ko at hindi nyo pa na-encounter. Meron po sinasabi dito sa Biblia, puntahan po natin yung Jeremiah chapter 14 verse 14, na magkagay sinabi ng Panginoon sa akin, ang propeta ay nanguhula ng kasinungalingan sa aking pangalan. Hindi ko sila sinugo o inutusan man sila o nagsalita man ako sa kanila. Sila nanganguhula sa iyo ng kasinungalingan, ng pangitain at ng panguhula ng mga bagay na walang daya, wala ng daya na kanilang sariling puso. Ang ibig sabihin po, meron palang mga gumagamit ng pangalan ng Panginoon na hindi naman sinugo. Amen. Kaya po tayo nagkakaroon kahit ng problema po tayo. Kasi po makapangyarihan talaga ng pangalan ng Diyos. Sabi po sa 4:12 ng gawa, walang ibang pangalan sa sino na ang sukat na kayo. Talagang very powerful na pangalan. Kaya nga nung panahon po ng mga alagad, meron din po isang grupo doon na nagpapagaling na may sakit, nangangarap po sila. Pero talaga may bisa, gumagaling talaga may sakit, bumubuhay na patay. Pero hindi nila kagrupo. Sabi nga ng mga alagad niya, Panginoon, meron po nagpapagaling, gumagawa ng himala sa iyong pangalan, sasawa himala. Sabi ng Panginoon, huwag niyo silang sapait sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. So, ang ibig sabihin lang po dito, meron po talagang dalawang sugo. Meron sugo ang kalaban ng Diyos at merong sugo talaga ang Panginoon. Paano po makikilala natin ngayon? Sa layo na po ng ating distansya sa pinagmulan. Mula po kay Genesis pa kay Adam and Eve, ando na rin po yung kalaban ng Panginoon na laging sumasabay sa Kanya at nakikigaya. Paano po natin masusuri ang ating sarili at paano po natin malalaman? Ang hirap na po tayo talagang maghanap ng tuloy na sugo. Pero ako po may natagpuan na maaaring ito ay maaari tayo para sa atin dito, address din po sa atin, suriin natin. Meron pong isang palatandaan na sinasabi ang Diyos ng mga sinugo niya. Basahin po natin ng Matthew chapter 10, verse 7 to 8. Ang isang bagay na hindi kayang-kayang gayahin ng demonyo. Ito ang sa akin sa obserbasyon ko po. Ang lahat po ng bagay mamabait, kaya magkunwari ng Satanas, mapagbigay, kaya na yung Satanas yan, mapagmahal, etc. Mapagkaling so, kumikilos din po sila ayon sa Diyos. Pero meron pong isa na hindi niya makaya at hindi niya mapaglabanan. Ito po sa 7, sa Matthew chapter 7, chapter 10, verse 7 to 8. Sabi ng Panginoon, sinusugo ko kayo, inipawan niya itong mga alagad na to, at samantalang kayo ay naglalakad, ay magsipangaral kayo. Ito, mga ngaral ko na magsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga may patay, maglinis kayo ng mga keto, magpalabas kayo ng demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ipamahagi ninyong walang bayad. Ito po ang isang bagay na kung titingnan po natin sa ating traditional na mga religion na napakahirap pong alisin. Lalo po sa ating kinakisnan, tabi-tabi po, hindi naman po tayo may mersunan. Pag nagpabinyan ka, may bayad. Yan ay aral. Bautismo yan, hindi ba? Kaya sa ikasal, yun. Kalooban din na Panginoon, aral din yan. May bayad. Hanggang sama pa tayo, hanggang sige may bayad. Bakit po hindi makaya ni Satanas yan? Sapagkat si Satanas nga po, kinakalakan mo talaga yung salita ng Diyos. Yun lang po yung intention niya. Kaya nasabi po ni San Pablo sa isang book, sabi niya, ang pinangangaral naman nila ay hindi naman ibang ebanghelyo, kundi yung ebanghelyo na dadala namin. Lamang ay gusto lang papamihin ang ebanghelyo. Isipin po natin dito, sinasabi mo ng Panginoon sa 7, habang kayo nagsisipaglakad, ay magsipangaral kayo na magsabi, malapit na ang kaharian ng langit. 2,000 years ago, binanggit po ng Panginoon to, live na yung ating kaharian. Aanin pa natin ang salapi, aanin pa natin ang pera. Kaya nga dito, pag pinapatuloy po natin, kahit supot ng pagkain, sa paglalakad, kahit nasupot na salapi, huwag kayo magsipagdala. Hindi na natin kailangan kasi the end is there. Hindi po kailangan sa langit ang pera. Hindi po ba, ang sabi po sa Matthew chapter 6, 6:25, hindi kayo pwede maglingkod sa dalawang Panginoon, maglilingkod kayo sa pera at sa Panginoon. Iibigin niyo isa, kapuputan isa. Hindi po sila. Pero may bigay na po sa akin. Ang binibigay po sa akin ng Panginoon ay joy, kaligayahan ko, kasaganaan na hindi material. Amen? Naniniwala po tayo. Kaya ito po, isa pong maliwanag po na palatandaan o indicator
para makita natin kung sino ang false at sino ang truth. Kasi po nagliparan po ang mga bulaang propeta. Ngayon po, kahabag-habag na isa pong pangyayari po sa atin ngayon mga kaibigan, current event, nakakasubaybay naman siguro sa ating latest ng balita. Meron po tayong tinatawag nito, biro mo, kapakabagat na pa. Kingdom of Jesus Christ, naakusahan ng money laundering, marami siya, mga corruption of minor, mga, ano tawag dito, yung maraming kaso, pero mo, nakakakilabot. Ang titulo mo, Kingdom of Jesus Christ, na meron kang kaso na rape. Meron kang kaso ngayon na rape, di ba? Trafficking of minor, trafficking, mga human trafficking. At nagtatago siya ngayon. Siya ngayon na isang fugitive, di ba? Kaya nga po yung paggamit ng pangalan ng ating Panginoon, dapat medyo pinag-iisipan. Minsan, gamit tayo ng ganang pangalan, di ba? Minsan, meron tayo, pagpapabinya tayo, pipili tayo ng pangalan. Siyempre, magandang pangalan. Pinili mo, itong pangalan ng anak mo, Jesus. Di ba? Ang ganda ng pangalan, nabibili ka. Paano kung hindi nagampanan yung pagiging Jesus? Ano kami muna, Jesus, nating ano naman, Jesus, saan ka naman galing Jesus? Napapahabol siya. Kaya yun po siguro isa pong dahilan kung bakit po inalis po sa Biblia, tunay na pangalan ng Panginoon. Di ba nakalagay po sa Ten Commandments, huwag yung gamitin ng pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan. Ngayon po, marami po kasi sumasabay na yun, nakikita. Kahit po sa Matthew chapter 13, verse 25 po, andiyan na naman po sa panahon ng Jesus Christ, kung naaalala nyo yung parabola ng mga nananim. Sabi, di ba may nagtanim ang Panginoon? Naghanap siya, actually ang Panginoon naghanap ng magandang lupa. 4 na klase lupa yun, di ba? Dawagan, batuhan, at saka yung, di ba? Dawagan, yan. Tapos hanggang sa natagpuan niya puso na maganda, yung magandang lupa, mapagtatamnan ng kanyang seed, ng kanyang aral, o binhi. Siyempre, nagtanim sila. After na ilang linggo, bumalik sila. Nang makita na naman nila, basahin nga po natin sa Matthew chapter 13,